afternoon, God. Maraming salamat po. So we gather, Lord. We invite the Holy Spirit, Lord, to speak as a Lord. Maraming salamat po, Lord. Please God, understand. We ask this in Jesus' name. Amen. Yan po. Isang magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon. Yan po. May question ako sa inyo bago na mag-start. Sino dito sa inyo, pag may ginagawa ka, ayaw mong umasa sa iba? Wala naman. Meron. Kasi, as for me, pag may ginagawa kasi ako, ayaw ko na may pagkatiwala sa iba. Ayaw ko na may kumakakailan ito. Tapos, one time sa life ko when I met Christ, dito po naiintindihan ko po ang pagiging dependent sa Panginoon. And this means that when you are dependent to God, you are surrendering all to God's power and believing the plan of God upon our lives. Ipinagkakatiwala po natin sa Panginoon ang ating buhay at ang mga future natin. Tapos, hindi agad-agad makukuha mo yung success. Hindi agad-agad. Una, kailangan mo magtiwala sa Kanya na andyan siya parate, then doon mo malalaman na ikaw ay nagtatagumpay. Then, ang Panginoon is ready siya palagi. Akala mo lang hindi. Pero ang kailangan mo lang gawin is, kailangan mong gawin ang mga pinapagawa ng Panginoon. Amen ba? Yeah. Kasi, to the point na na-realize ko na hindi dapat magaling ka pag mag-isa ka. Dapat mas magaling ka pag kasama mo ang Panginoon. Tama ba? Amen. Amen. Tapos dito, sabi niya dito, and na-realize ko na yung galing na yun, hindi po galing. Yabang po yun. And those people who live dependent to God can be trusted. Mapagkakatiwalaan kasi connected na siya sa Panginoon. Tama ba? And He will do amazing things. Tama ba? Yeah. As we go on, our key verse is 2 Chronicles chapter 14 verse 11 dito sa the story of Asa. And he is facing battle against two armies, and na-realize ko dito sa buhay ko, and when I didn't met God, na when you're facing without God, ano ang mangyayari? Kaya dito ko natutunan yung pagiging dependent kay God, kung paano mag-rely and to have a confidence to God. Tapos, ano ba yung and this, sa hapong ito, ang aking title is The Power of a Dependent Life with God. And I have a meaning of this, I researched for, and means that dependence means reliance, trust, may tiwala. Then, confidence, hope, and faith. Tapos, these three things that you will secure when you have totally dependent life with God. First is, you can trust God's character. Hindi po madali ipagkatiwala mo sa isang tao, mas lalo pag hindi mo siya kilala. Tama ba? Pero ito yung tao ito, siya yung pinaka-great, our God. Thus, it is not easy because letting go is not easy, right? Tama ba? Sino yung bibigay mo na rin? Kakahawak mo pa lang, tapos, may tapos, hindi mo agad. Ayun po. Tapos parang ganun po sa buhay ko. When myself is, nilet ko po yung mga, kasi hindi po madaling mag-aral ng mag-isa. Tapos, yung mga bagay po na hindi po natin kaya, minsan kailangan natin magtiwala and we can put our trust to God. Sabi nga dyan sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. And lahat po ng mga nangyayari, hindi po aksidente, hindi po dahil gusto lang, hindi dahil gusto lang ni Lord, ano yun? Tapos, because God in control. Tama. And He has a perfect character. Tama ba? At dahil sa perfect character niya, naman ako. Amen. Because of perfect timing, I met my great pastors. Ayan po sila. Tapos, my destiny family. When I trust God, pinagkatiwala ko na rin yung mga taong makikilala ko. And number 2 is, you can get confidence in the promise of God. Ayan po, hindi po ako confident dahil prepared ako, hindi po ako confident dahil matalino ako. Alam ko yan ng mga classmate ko. Because I have confident that the promise of God are really real in my life. And this is, pag naniniwala ka, hindi lang kasi promise. Pag naniniwala ka sa Panginoon, hindi lang promise. We will have the confidence na may kaganapan ng mga ito.
Then, kapag depende ka na kay Lord, nagkakaroon ka po ng authority sa mga bagay-bagay, power, and same time. Kapag it's 3-in-1, no? At saka marami pang iba na makuha tayo sa Panginoon. Then, at this day, share ko din yung mga devotions ko. Dito po nakuha ko yung mga promises ng Panginoon na siyempre nung hindi pa ako nakakilala, hindi pa ako nag-devotion. Tapos when I met Christ, I depend on God. Dun po, hindi po madali gumising na umaga na magbasa ng Bible as student tapos papasok pa. Then, dun pa lang po, ipakita ko po na dumedepende po ako sa Panginoon. Dapat ganun din po tayo, tama ba? Amen. Tapos, ayun, dahil doon nagkaroon ako ng authority, sabi na dito sa Luke 11 verse 9, ask and it will be given to you, seek and you will knock, and you will find, knock and the door will be open to you. Dun po, as long po na mag-pray ako, as long na I receive promises in the God, nare-receive po yun. Amen ba? Amen. Tapos, dahil doon, nagkaroon din pa ako ng malaking connection sa Panginoon. The power of God is within us. And number 3 is, you can see clearly God's purpose in our life. Marami po sa atin na, pag hindi mo pa kilala ang Panginoon, ay, parang nag-aaral sa Alaminos, sabi ko, siguro, mag-aaral ako ito, sila graduate, mas mag-aasawa, mas magkatrabaho, mas magkakapamilya, mas mamamatay. Pero alam niyo ba, when yung namit ko talaga Panginoon, I depend on God, hindi naiintindihan ko na hindi ko yun. Parang wala pala yun. And this is parang, as we go on relationship po namin ng Panginoon, Matthew 28 verse 19 to 20, dun po mas naiintindihan ko po na second priorities pa lang po. At ang ating pinaka-priorities is to win souls and make disciples. Sabi ko, when I realized na ganito pala to, pag natutunan mo pala kung ano pinaka-purpose mo sa buhay, ang mga susunod ay madali mo na makakamit. Tama ba? Yeah. And sabi nga dun sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you as well. And dito daw, na-realize ko din po na you are not just live to grow. Hindi lang po nabubuhay ka para tumanda ka. And I came to the point na at the end of the day, ano ba yung purpose mo sa buhay? And doon is, ang great purpose ko pala, matatagpuan ko sa Panginoon. Then, doon pa lang po sabi ko, Lord, I depend on you, I trust you, I love you. And dahil doon po, recap po natin yung tatlong points. We have first, napapagkatiwalaan po natin ang karakter ng ating Panginoon, that He is a perfect example, that He is a perfect God, and dahil doon po, maging mabuti po tayo mga tao. And the promise of God, nare-receive po natin, and we will understand fully the purpose of our life. And dito po, kung ikaw yung taong nabubuhay na walang tulong ng Panginoon, ay sometimes kasi hindi lang madaling sumunod, tama ba? It requires submission. Then, kailangan mo ng trust kasi hindi ka dumedepende kung hindi ka nagtitiwala, tama ba? And alam mo kasi minsan, akala mo kasi minsan mahirap, pero hindi pala, hindi kayo na hihingi ka ng tulong, mas lalo pa, it's God, tama ba? Then, dito mo maiintindihan na magiging makabuluhan ang buhay mo pag may sinusunod ka. And this afternoon, if you are that living without the help of God, I want to challenge you to trust God wholeheartedly. Mahal ko ba tayo? And yung pray for you. Hindi lang pag gusto mo na mag-rely. Bagamat mahal na mahal natin ang Panginoon, tama ba? And for that, garantisado na ang ating mga future. We should equally depend on God's power, Lord. We thank you for this afternoon, Lord, na these people, Lord, is we grow, God, Lord, spiritually, God, that we depend, Lord. Na minsan, Lord, Lord, akala, Lord, namin malakas kami, Lord, pero mas malakas kami, Lord, kung kasama ka namin. Lord, I pray, Lord, that this young men, Lord, these people, Lord, is surrender po namin, Lord, lahat po ng aming personal will, Lord, lahat po ng aming personal purpose, Lord, na Ikaw po ang mamuna, and we really trust on you and depend on you. This is we pray in Jesus' name. Yeah.